blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Yes, Lord. Salamat, Panginoon. God is good all the time, and all the time, God is good. Yeah. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi at wini-welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. At yan, ako nga pala ulit, si Brother JB. Mondays to Fridays po, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo ngayong gabi. At yan, salamat sa Panginoon sa inyong pagsama. Kahit may dumaang bagyo, talagang naririto tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil pinaalis niya na ang bagyong Christine at lahat tayo ay naririto dahil sa kanyang kalakasan ay binigay, kapayapaan at kaligtasan. Yan, thank you Lord. At yan mga kapatid, huwag po nating kalimutan na maging part ng digital evangelism ngayong gabi. I-like po natin itong videos, yan, mag-follow po tayo sa Jesus Comfy Church at i-share po natin itong live video na ito at mag-tag po tayo ng ating mga mahal sa buhay, katulad ng mga katrabaho, kaibigan, yan, kamag-anak mo, itag mo sila lahat dito para makapakinig din po sila ng salita ng Panginoon. At thank you Lord din at salamat sa Panginoon kung first time mo dito sa gawain ng Panginoon, i-type mo dyan new blessing. Thank you Lord. Thank you Jesus. At yan, batiin muna natin ang ating mga early viewers. Salamat sa Panginoon, sa Montoya family na nandyan na, kala Mami Beng, Daddy Steve Reynolds, yan, Brother Dingdong, Brother Christopher, Brother Ken Barrientos, good evening sa inyong lahat, Sister Novi, Sister Michelle, yan, sa Cuenca family, good evening, Tita Marivic, yan, thank you Lord, Sister Yet, good evening, Brother Mike, Brother Reggie, and Sister Pat, good evening, yan, thank you Lord, kay Frances, thank you Jesus, at yan, binabati ko rin si Brother Richmond Cuenca, nandyan din, yan, kay Mami Ading, thank you Lord, Kuya RG, Daddy Long, we miss you Daddy, thank you Lord, kay Mama Ningning, Papa John, thank you Lord. Nandiyan na rin sila Sister Macy, Tita Minda, good evening Tita Gina, Tito Willie, keep safe po dyan. Yan, sa mga kapatid natin na inabot ng baha. Thank you Lord. Bibigyan kayo ng kalakasan ni Lord na maglinis ngayong gabi. Thank you Lord. Thank you Jesus. At yan mga kapatid, alisin po natin ang lahat ng mga distraction sa ating kapaligiran, lalo na sa ating isipan, sa ating puso. Mag-focus muna po tayo sa gawain ng Panginoon, lalo na mamaya sa salita ng Diyos. At thank you Lord, mag-pray muna po tayo ngayong gabi. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po Panginoon ay naririto sa iyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa dakila mong pangalan, Jesus. Panginoon, maraming salamat po dahil ngayong gabi kami ay naririto sa gawain mo na nakatayo, Lord, nakatindig. Panginoon, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng pag-asa sa kabila ng mga bagyo na dumaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kapayapaan, nagbigay ng proteksyon sa oras na kami ay nawalan ng mga kuryente. Yung iba nilubog yung bahay ng baha. In the name of Jesus, salamat Lord. Dahil ngayon ay buhay na buhay kami, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na magpupuno sa lahat ng mga kakulangan sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas na lumaban sa buhay, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi magaganda ang pakiramdam. Ngayong gabi, yung iba na ulanan, masama yung pakiramdam, may trangkaso, may ubo, may sipon, may dengue. In the name of Jesus, Lord, lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Hawakan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po ang bawat isa na may sakit, Panginoon, in Jesus' name. At ikaw po, O Diyos, ang magbibigay ng mga milagro
sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, dahil itong araw na to ay punong-puno ng buhay, punong-puno, Panginoon, ng pag-asa na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, lalo na sa gabi na ito, Panginoon, sa pagpakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ituon namin ang aming mga puso at isipan sa iyo lamang, Panginoon. Inaalis din namin ang lahat ng mga distraction sa aming kapaligiran, sa aming isipan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na makinig sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso. Lahat ng mga salita mo ay tumanim sa aming puso, tumubulumago. Makita mga pagbabago sa aming buhay araw-araw. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang gawain na ito at pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, salamat sa Diyos. Nandito na tayo ngayon sa gawain niya. Thank you, Lord. Kakatapos lang po nating mag-pray. Thank you, Jesus. At yan, binabati ko po ang ating mga kapatid. Nakakapasok pa lamang. Welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, mamaya, aawit po tayo sa Diyos. Purihin natin siya sa lahat ng oras. Yan, thank you, Lord. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan natin ngayong week, di ba? Salamat sa Panginoon dahil ngayon ay nakakapagpuri pa rin tayo, makakaawit pa rin tayo. Yan, may kalakasan tayo na sumamba sa ating Panginoon. At mamaya ang kakantahin po natin ay higit pa sa ginto. Yan. At nandyan po ang ating mga media team para ilagay ang ating mga lyrics, yan, mga ating verses. Thank you, Lord, sa inyong mga buhay, mga kapatid, na laging nandyan kayo. Napakalaking tulong. Yan, napakalaking bagay po sa ating mga viewers. Yan, sa ating mga kapatid dyan sa likod ng camera para makasabay po tayong lahat. At thank you, Lord, binabati ko rin sila Sister Mira, yan, si Brother Yuri, thank you, Lord, Sister Jess, yan, Brother Youngs, Luke, good evening. Thank you, Lord, din sa ating mga kapatid sa Casimiro family, Kalaninang Ami, Brother Moriel, Brother Marbs, good evening, Sister Veronica, yan, Sister Celine Rovillos, good evening sa inyo dyan, and Brother Pau from Canada, good evening, Sister Ruth and Sister Lola, good evening po. Thank you, Lord, kay Sister Engracia and Sister Grace, ay Sister Girly, yan, good evening, si Brother Henry, good evening din, bro. Brother Huge and Brother Yuma, Sister Ma, good evening po. Thank you, Lord Jesus. At yan, mga kapatid, awit muna po tayo sa Panginoon. Higit pa sa ginto. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsa'y nagtatanong, bakit kailangan pa ako'y masaktan bago ko matutunan kamalian ko? Minsa'y napapaisip, bakit kailangan pa ako'y magtiis? Di ba pwedeng mabilis aking pagwawagi? May tinuturo ang Diyos sa akin ay may lalang. Lahat ng paghihirap hindi masasayang. Higit na sa ginto, ako'y hinububog. Dinadalisay mo ang puso ko. Dinadala sa apoy, ako'y sinusubok. Ang tanging nais mo
higit pa sa ginto, ako'y hinuhubog, dinadalisay mo ang puso ko. Pa sa ginto, ako'y hinuhubog, Dinadalisay mo ang puso ko. Pinagdalang sa apoy, ako'y sinusuko. Ang tanging nais mo, maging tulad mo. Higit pa sa ginto, higit pa sa ginto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakagandang awitin, no? Na kapag tayo ay may mga pagsubok na pinagdaraanan, minsan nasasaktan tayo, at alam natin na hindi tayo para pabayaan ng Diyos, kundi para tayo ay mas matuto na magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanyang kapangyarihan. At yan, kapatid, napakagandang awitin po niyan. At lagi nating sinasama yan sa ating playlist. Kapag tayo ay nagpe-pray, tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi dito pinapaalala sa kanta na to na lahat ng pagsubok sa ating buhay talagang may kapahintulutan ng Diyos. At hindi para tayo ay malugmok, kundi para mas lalo tayong maging dalisay katulad ng ginto. Kaya thank you, Lord. Salamat. Yan, ang kumanta niya si Sister Mel. Yan, nagdandyan din si Kuya RJ. Yan, sa worship team. Salamat po sa napakagandang awitin na ibinigay ng Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, glory to God. At mga kapatid, kung gusto mo itong mapakinggan araw-araw, punta ka lang po sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Nandyan po lahat ng ating mga playlist. Thank you, Lord. Mga music videos na original composition ng ating simbahan. Kaya thank you, Lord. At huwag mong kalimutan, kapatid, na pindutin yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong i-upload yan sa ating YouTube channel. At binabati ko po pala ang ating mga kapatid dyan sa Canada, kala Pastor Ray and Sister Charity Mapalo, kala Brother Twinnie. Yan, thank you, Lord. Good evening po. Konbawa din po sa ating mga kapatid dyan sa Japan, Sister Tess Gomez, Sister Kylie, and Sister Ethel. Good evening po. At sa ating Bishop, kay Bishop Ricky Bartolome at kay Reverend Jo po, good evening po. At sa ating mga pastor, good evening po, Pastor John from Canada. Thank you, Lord. Kay Pastor Roban, Brother Jojo, Pastor Arnold, good evening po. Thank you, Lord. At kay sa Napoles family po, good evening din po sa Napoletano family, kay Sister Hannah, good evening. Tita MJ, Brother Joel Napoletano, kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles, good evening po sa inyong lahat. Sa Raro family sa Canada, Brother June, good evening din po sa inyo dyan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hello, Sister Ricadel, good evening. Si Brother Sen, good evening dyan sa inyo. At yan, mga kapatid, comfy break muna po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, thank you, Lord. Ini-encourage ko po ang bawat isa na magbasa araw-araw ng salita ng Panginoon. Mag-aral po tayo, magsaliksik po tayo, at sigurado marami po tayong matututunan sa kanyang salita. At yan, mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo ang Kawikaan chapter 6 verse 20-23 po. Sabi po dito, aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, tituro ng iyong inang giliw. Sabi sa verse 21, sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw,
ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Alam niyo mga kapatid, dito bilang tayong mga anak, yan, thank you Lord, tayo ay may mga magulang, may mga ama, ina tayo na gusto nila na mapabuti ang ating buhay. At dito pinapaalala sa salita na ito na wag nating basta lang hayaan na wag natin silang sundin, basta lang mapakinggan natin. Yung iba kasi ng mga bata kapag napagsasabihan, labas sa kabilang tenga lang, napakinggan. Dito sabi dito, wag mong tatalikuran, kailangan itanim mo yun sa puso mo at hindi lang basta itanim, kundi mai-apply mo sa iyong buhay. Kasi dito ito yung magiging gabay natin sa paglaki. Mapapansin mo sa mga bata, kapag yung mga magulang ay gustong patulugin ang mga anak, yan, matulog ng tama sa oras. Kasi bakit? Darating yung panahon na hindi mo na magagawang matulog ng hapon, and kumbaga magpahinga. Kasi bakit? Marami ka nang gagawin, marami ka nang magiging responsibilidad. At lahat ng mga sinabi ng mga magulang mo ay maia-apply mo yun sa buhay mo. Sabi nga dito, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, hindi para mapahamak ka. Kaya glory to God, salamat sa mga magulang natin, kala Mama Ningning, Papa John John, kasi kung hindi tayo inalagaan, kung hindi tayo pinagsabihan, wala tayo rito ngayon, di ba? Kaya salamat sa mga magulang na talagang nandyan para sa atin. Kumbaga kahit natutulog ka, binabantayan ka, na-experience ko pa nga kapag brownout, pinapaypayan ka ng magulang mo kasi bakit? Mahal na mahal ka nila. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay didisiplina ng ating Diyos, ng ating Panginoon, wag po tayong magtampo kapag tayo dumaranas sa mga matitinding pagsubok. Kapatid, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na mas lalo tayong matuto na lumapit sa Kanya. Gusto niya na tayo ay mas lalong lumalim at magtiwala sa Panginoon. Kaya patuloy tayo na ibigay ang ating buhay sa Panginoon, pakinggan natin ang Kanyang mga salita, at sigurado tayo ay mapapaganda ang ating buhay dahil kasama natin si Kristo Jesus. Yan ang ating comfy break. Thank you, Lord. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Napakaganda po ng salita ng Panginoon, no? Talagang ito yung maia-apply natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus. At yan mga kapatid, ine-encourage ko kayo, araw-araw po tayo na magbasa ng salita. Thank you, Lord, din sa ating mga kapatid na nag-share ng kanilang mga Bible verse. Yung iba may mga insights sa ating mga wall. Napakalaking tulong po niyan kasi si Lord, yung mga salita niya ay nagbibigay ng kalakasan sa atin, nag-i-encourage na magpatuloy sa ating buhay. Kaya thank you, Lord, sa ating mga kapatid dyan. Thank you, Jesus. At yan mga kapatid, ini-invite ko po kayo. Hindi lang po every Friday and Sunday ang gawain ng Panginoon. Meron din po tayong Wednesday Bible Study. Yan, 8 o'clock po yan. Kasama natin si Pastor Roban. Hanggang 9 lang po yan. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Nasa Doctrine of Church na po tayo. At napakarami nating mga kapatid dyan na uma-attend lagi. Yan, free lang po yan mga kapatid. Wala tayong gagastusin dyan. Makikinig lang po tayo. Mag-notes lang tayo. May Zoom po tayo na pinapagamit ang Panginoon. Lahat po pwede umattend at mag-aral ng salita ng Panginoon, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa church, hindi mo na kailangan mamasahe, gumastos. Kapatid, isang click mo lang, nandyan ka na sa Bible study, at yung spiritual na buhay mo, pinapakain mo at natututunan mo rin kung ano yung mga salita ng Panginoon. Yan, thank you Lord. Sabay-sabay tayo na mag-aral dyan every Wednesday po. Yan, thank you Lord. At yan mga kapatid, every Sunday din po, may gawain po ang Panginoon. Physical gathering po tayo, 11:30 hanggang 1:30 po yan. At etong darating na Sunday po, alas 10 po tayo ng umaga. Ngayon lang naman po yan. Pero sa susunod na week, 11:30 na po yan. Kaya we encourage you na umatid po tayo. Sabay-sabay po tayo magpuri, yan, magpasalamat sa kabila ng mga pagsubok, bagyo na pinagdaanan natin ngayong week, di ba? Makakapagpuri pa rin tayo sa Panginoon kahit anong mangyari.
Kaya glory to God yan. Thank you Lord. Salamat din sa Panginoon. Sa mga kapatid natin na nandyan na, kasama na natin ngayon. At yan, ihanda na po natin. Yan, ang ating ballpen, notebook, at higit sa lahat, ang ating Bible. Thank you Lord. At buksan mo yan kapatid sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Yan, Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Habang hinahanap mo kapatid, nagpapasalamat po ang ating simbahan, ng ating Panginoon, sa ating mga faithful kingdom partners. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat po sa inyong patuloy na generosity sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pag-support sa kanyang mga ministry. Thank you Lord. Humarvest po kayo ng gustong takal. Siksik, liblig at umaapaw na pagpapala. Thank you Lord. Alam ng Diyos na may mga pangangailangan din kayo. Alam ng Diyos na may mga kakulangan din kayo, pero salamat po dahil alam naman natin na kapag po tayo ay nagbibigay sa Panginoon, hindi natin matatalo ang Diyos sa bigayan. Kaya yan mga kapatid, kung ikaw ay binibless ng Panginoon sa buhay mo, araw-araw, binibigyan kanya ng kalakasan, kagalingan, proteksyon, kapatid, we encourage na ibalik natin sa Panginoon through giving ang kanyang pagpapala sa buhay natin. At salamat sa Panginoon dahil marami na pong paraan para makapagbigay sa kanyang gawain. Hindi lamang po tayo pupunta sa church, doon tayo magbibigay. Marami na pong paraan. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede po tayong magpadala sa GCash natin, sa bank account. Yan, salamat po dahil lahat po ng yan ginagamit natin para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya thank you Lord, salamat po sa inyong mga buhay in advance. Thank you Jesus. Pagpalain ka pa ng masagana ng Panginoon. Maranasan mo ang kayamanan dito sa lupa mula sa langit. Thank you Lord. Nandyan ka na ba kapatid? Sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Comment mo dyan, amen kung nandyan ka na. Babasahin na natin. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Sabi dito, sa verse 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Sabi dito, may iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sabi dito, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Manalangin tayo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong salita ngayong gabi. Salamat Panginoon dahil lahat ng mga salita na aming narinig ay itatanim mo sa aming puso. Hinihiling namin Panginoon ngayong gabi ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Manahan ka, mangusap ka, bigyan mo nga po kami o Diyos ng mga revelasyon sa mga salita mo. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Dalangin namin lahat ng aming maririnig ngayong gabi ay mai-apply namin sa aming buhay at patuloy na magtiwala sa iyong kayang gawin at sa iyong kapangyarihan. Kaya Panginoon, dinadalangin din namin anuman ang mga alon, bagyo na nasa aming kapaligiran, mga distraction, in the name of Jesus, lukuban mo kami o Diyos ng iyong banal na dugo. Paalisin mo ang lahat ng mga ito, Panginoon, sa pangalan mo. Dalangin namin na ang aming puso at isipan ay makapag-focus lamang sa iyo at patuloy na mai-apply namin at mapakinggan ang lahat ng ito
ng sa'yo lamang, O Diyos. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng ito tinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Kung kakapasok pa lang ng iba dyan, yan, welcome po kayo sa ating OPM, Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays po. Ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang dito sa ating Jesus Comfy Cavite Church. Yan, sa ating page. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At yan, salamat po sa Panginoon sa mga proteksyon na ibinigay sa bawat isa. Yan, isang araw pa lang ang nakakalipas na nagdaan yung bagyong Christine, no? Napakarami po na binahang bahay, yung iba na stranded, umaga na po nakauwi. Pero salamat sa Panginoon dahil natapos na ang bagyo. Dahil lahat ng to pinatigil na ng Panginoon. At thank you, Lord. Kasi yung iba din po, napakarami po sa ibang lugar sa Pilipinas ang napapabalita na inabot na sila. Yung iba nasa bubong na, yung iba helpless na talaga. At yung iba naman, hindi lang bagyo yung dinanas, yung iba na aksidente sa motor, ang daming napabalitang ganyan. At alam niyo mga kapatid, dito sa nangyari na to, marami po tayong matututunan. Marami tayong mga kailangang gawin at i-improve. Yan, thank you Lord, bilang mga tao. Kaya dito, alam niyo ba mga kapatid, sino dito may ID ka? Yan, may ID ka, anong ID meron ka? Yung iba sa mga estudyante, school ID, Brother JB, yung iba naman PhilHealth, yan, di ba? May SS ID din ako, yung iba company ID. Ako din meron din po sa Grab yung company ID namin dyan. At mapapansin nyo, sa likod niyan may nakasulat. Tama, may nakasulat dyan sa likod. Anong tawag sa likod dyan? May emergency. In case of emergency, may kailangan kang tawagan. Diba? At alam nyo sa akin, meron akong nakalagay dyan sa likod, sa ko, yung number ni Winnie, yan, pangalan ng asawa ko. In case na mawala yung ID or in case na may nangyari sa akin hindi maganda, si Winnie po yung tatawagan kasi yung ID ko. Yun lang yung madaling matawagan. 'Di ba? At noon, nung wala pa akong ID, si Mama Ningning yung nilalagay ko dyan, si Papa John. Tapos may mga cellphone number din na nakalagay saan ako nakatira, 'di ba? Kasi importante po yun kung sino yung pwedeng makontak. At alam niyo mga kapatid, kaya ko po yun na itanong sa inyo, yung bagay na yun, kung sino yung nakalagay sa likod ng ID nyo. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung salitang one call away. Yan, one call away, yung isang tawag lang, nandyan na agad. Yan, di ba? Alam mo na kagad kung sino yung makokontak. Ito, pag kinontak mo to, sasagot agad to. Di ba? At kapag na-stranded ka, may pwede ka agad na kontakin. Yung anak ko nandito sa bahay, puntahan nyo, di ba? Kaya yung sa natin, sa Facebook natin, di ba? Marami tayong nakita na ito yung pwede mong tawagan in case of emergency. Na-stranded ka, may mga lugar, di ba? Cavite, Bacoor, yan. Any barangay, nandyan yung mga hotline nila para yung kagabi, di ba? Bumaha, puntahan nyo po kami rito, kailangan namin ng tulong. Napakalaking bagay po nun. Isang tawag lang. At dahil po, dito sa binasa po natin, kaya ako na-share yan sa inyo mga kapatid. Kasi, dito sa binasa natin, hindi lang po tayo yung nakaranas ng bagyo. Even sa Bible, nung unang panahon pa nila Jesus, 2,000 years ago, binagyo din po sila. Yan. Sa Marcos chapter 4 verse 37, sa binasa natin, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. At dito, mga kapatid, hindi ini-expect ng mga tao na nasa bangka na magkakaroon ng bagyo. Kasi alam naman natin tayo, mga tao, kapag may bagyong paparating, alam na natin agad, di ba? Kasi masama yung panahon, madilim, umuulan ng malakas. Pero this time, wala silang ka-idea na babagyo. Kaya papunta sila sa sa kabilang bayan, para doon naman sila mag-share ng word, kasama nila ang ating Panginoon. At alam nyo, mapapansin nyo dito, habang binabasa natin to, Marcos chapter 4, dito po yung time na bago sila pumunta rito,
nagpagaling muna ang Panginoon. Nagpagaling siya ng maraming sakit, bulag, pilay, yan, na may sinasaniban ng masamang espiritu. At natapos siya doon sa lugar na yun at nagyakag siya sa kabila naman para yung mga tao naman na may mga sakit doon, doon naman makaranas ng kagalingan ng mga miracles. At dito, sila Pedro po, yung mga disciple, yung mga alagad po ng Panginoon ang kasama niya. At ito, kilala naman natin si Pedro. Di ba siya po ay isang mangingisda na tinawag ng Panginoon at kasama niya yung mga kaibigan niya. At kapag may bagyo, bilang ikaw mangingisda, hindi ka natutuloy. Kasi alam mo na masama yung panahon eh. Pwede niyang sabihin kay Jesus na, wag na po tayong tumuloy. Guro kasi, baka mapahamak tayo, malunod tayo kasi masama yung panahon. Pero wala ni isang sign para magkaroon ng bagyo. At kaya nagpatuloy ito sila Pedro at ang kanyang mga kasama at ang ating Panginoon. At hindi pang karaniwan yung bagyo na yun. Kasi biglang kumbaga, tayo may mga signal number 1, signal number 2, signal number 3 tayong dinaraanan di ba? Pero dito, walang signal number 1 hanggang 2, 3. Kumbaga, biglaan yung bagyo na yon. At alam naman natin na sa buhay natin, hindi natin ine-expect din minsan ng bagyo. Tama? Minsan magugulat na lang tayo, may balita, dito dadaan yung bagyo. Pero glory to God kasi napakaganda na ng technology ngayon na na kagad na monitor na kung saan daraan, kung kailan aalis, kung kailan na araw, gaano kalakas siya, 'di ba? Gaano kabilis. Napakaganda na ng technology, pero dito wala pang ganoon At napakahirap para sa isang tao na bigla kang dumaranas ng bagyo. Katulad nitong mangingisda at yung mga alagad ni Kristo. At salamat sa Panginoon dahil alam niyo makaka-relate tayo dito sa pangyayari na ito. Kasi bakit? May mga times na bigla na lang talagang darating yung bagyo kahit nandun ka na kahit kasama mo na si Kristo, kahit kasama mo na si Jesus. At alam nyo, tayo bilang mga mananampalataya, tayong mga tagusunod ni Kristo, dapat nating tandaan na kapag kasama natin ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga bagyo. We are not exempted from the storm. Yan. Hindi tayo exempted dyan. Kasi lahat tayo daranas Kahit na tayo ay wala kay Jesus, kahit na tayo ay unbeliever, makakaranas ka pa rin ng pagsubok. Tama? Pansinin mo yung buhay mo noon. Nung wala ka pa kay Kristo, may pagsubok ka, wala. Meron diba? Meron pa rin. Pero nung naging tagasunod, umaattend ka na sa church, yan, binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, may pagsubok ka pa rin ba? Yan, meron pa rin. Kasi bakit? Hindi tayo exempted sa mga pagsubok dito sa mundo. Ang pinagkaiba lang natin, mas masarap na kasama ang Diyos sa pagsubok. Kasi bakit? Dahil alam mo na may magliligtas sa'yo. Alam mo na may katulong ka sa pagsubok na hinaharap mo. Mas mahirap ang pagsubok na ikaw lang ang mag-isa. Kasi bakit? Pwede kang madrain Pwede kang mapagod, pwede kang magkasakit, pero kapag may Kristo ka nakasama sa iyong buhay, yung bangka it symbolizes life sa buhay natin. Yung buhay natin kasi bakit? Kasi kapag naroon si Kristo sa buhay natin at dumarating yung mga pagsubok, alam mo na malalampasan mo yun. Di ba noon kapag wala tayong Jesus sa buhay natin parang lugmok na lugmok tayo sa buhay. Parang hirap na hirap tayo sa bagyo na dumaraan sa atin, 'di ba? Pero nung tayo ay nagkaroon ng Kristo, talagang Lord, hindi ko kaya tong bagyo na to, sa'yo na to. Kayang-kaya mo yan. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa tong mga alagad ni Kristo, alagad ni Jesus. Kasi bakit? Kasi nung time na bumabagyo, hindi sila nagdalawang isip na lumapit kay Jesus. Natutulog ang Panginoon. Minsan ba, kapag dumarating sa buhay natin ang bagyo, nakakalimutan natin minsan na may Jesus na nandyan sa tabi natin. Kasi bakit? Punong-puno tayo ng takot. Etong mga alagad ni Kristo, punong-puno ng takot. Punong-puno ng pag-aalala sa kanilang buhay. Kasi sabi doon, di ba? Mamamatay tayong lahat. Lulubog tayo. Hinahampas tayo ng malalakas na bagyo. Paano kung nandoon tayo?
Diba? Lulubog na eh. Wala na tayong pag-asa. Sabi dito, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Diba? Minsan nawawala tayo sa focus eh. Nawawala tayo sa nakakalimutan natin, nakasama natin ng Diyos. Parang sa love life mo, kahit 10 years na kayong nagsasama, tapos biglang nagkaroon ng pagsubok, bibitiw ka ba kagad? Hindi eh. Dapat alam mo na nandyan si Kristo sa tabi mo. Yan, hindi magiging relax ang buhay natin bilang Kristiyano sa lahat na, hindi tayo exempted eh. Kasi bakit? Kapag lumalapit tayo kay Jesus, lalo tayong nabibigyan ng mga pagsubok. Dahil ba yun sa pagsunod natin? Opo. Kasi bakit? Ayaw ni Satan na nandyan ka kay Kristo. Galit si Satanas sa ganyang gawain. Pansinin mo, ngayon, imbis na makikinig ka kanina bago ka manood or mapakinggan itong live, mapanood mo to, may mga struggle ka sa isipan mo. Marami pa akong gagawin. Maglilinis pa ako dito, bibili pa ako ng ulam, magluluto pa ako. Di ba ang dami? Ayaw ni Satan na makapanood ka ng live ng gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Gawain sa Panginoon yun eh. At dito, sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayong lagi at magbantay. Kapatid, maging mapagmatsyag kayo kapag nasa gawain kayo ng Panginoon. Yung tipong nakikinig ka ng live, tapos biglang may tatawag sa'yo, online, Mare, nasan ka na? Nandito na kami. Pare, nasan ka na? Biglang may tatawag na gano'n, maging mapagbantay tayo. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaali-aligid. Si Satan po to, kapatid. Lagi siyang nakaabang para i-distract ka, para maalis yung paningin mo doon sa gawain ng Panginoon. Sabi doon, umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Alam niyo mga kapatid, dito, gusto ng iba na siguro na tumalon sa bangka. Gusto ng sumuko kasi ang lakas ng bagyo eh. Alam niyo sa buhay natin, huwag tayong tatalon sa bangka katulad ng mga alagad. Kung tayo kaya yung nandun, kahit na marunong kang lumangoy, marahil ngayon kung dumating yung pagsubok o yung bagyo, tas naka-life vest tayo, anong gagawin mo? Tatalon ka ba? Mahirap kahit kahit gaano ka pa kagaling lumangoy, kung ganun yung bagyo na dumating, hindi dapat tayo tatalon. Ganun din sa buhay natin. Huwag tayong susuko. Hanggat kasama mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Lagi mong tatandaan yan. Yung bagyo sa buhay natin, dadaan lang yan. Huwag mong tambayan, kapatid. Mahirap pag tinambayan mo yung bagyo. Katulad ng bagyo ngayon, di ba? Marami sa atin ang binagyo. Even dito nga sa amin, binagyo, Dasma. Sabi nga, first time na nangyari to. Na nagkabaha dito sa Dasma. Anong nangyari? Walang exempted eh. Hindi ka exempted kahit nasa mataas kang lugar. Ganon din sa buhay natin. Kahit ano pa yung posisyon na meron ka, kahit na ano pa yung katayuan, o mayaman ka man, mahirap ka, daranas ka pa rin ng pagsubok sa buhay. Ang pinagkaiba lang natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi doon, sa 1 Corinto, unang Corinto chapter 10 verse 13, favorite verse ko to eh. Sabi dito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Kapatid, kapag po tayo dumaranas ng pagsubok, lagi nating alalahanin na hindi lang po tayo ang may pagsubok. May mas mabigat pang pagsubok yung iba na pinagdadaanan natin. Sa pinagdadaanan natin. At sabi dito, tapat ang Diyos. Amen? Kapag may Jesus ka sa buhay mo, lagi mong tatandaan, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Lagi yung under sa kakayahan mo, kapatid. Yung kalakasan na meron ka, mahina yan. Yung mahina yung pagsubok na yan. Sa halip, sabi doon, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Amen?
Hindi para pabayaan ka, kapatid, ng Panginoon. Kapag may pagsubok ka, palalakasin yung loob mo. Bibigyan ka ng katapangan. Even kahit nawalan ka ng trabaho, may kapayapaan ka sa isip mo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Bibigyan ka niya ng lakas. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Yayakapin ka niya. Hahawakan ka niya. Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Tinulungan ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng lakas. At hindi lang yun, gagawa pa siya ng paraan para malampasan mo yun. After ng mga pagsubok sa buhay mo, may kapahingahan. Parang ngayon, dumaan yung bagyong Christine. After ng bagyo, ang sarap sa feeling na makakatulog ka na mahimbing. Kasi bakit? Hindi na umuulan. Diba? Makakatulog ka na mahimbing dahil natapos na yung mga inakyat mong mga gamit kasi nagbaha kagabi, 'di ba? Binigyan ka ng kalakasan ng Lord. Sabi nga nung iba, noon hindi ko mabuhat-buhat to, pero nung makita ko yung baha, naiangat ko kagad yung ref ko. 'Di ba? Yung TV ko, naiakyat ko lahat ng gamit ko. Kasi bakit? Binigyan ako ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At alam niyo mga kapatid, kapag dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay natin, one call away lang si Jesus. One call away ang Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Always ask help from Jesus. Lagi tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kapag may mga problema tayo, huwag nating hayaan na malugmok lang tayo doon sa mga problema na yun. Laging nandyan ang Diyos. Minsan kasi ang nangyayari, laging ginagawang spare tire ang Panginoon. Kapag lugmok na sa problema, saan ba ginagamit ang spare tire? Kapag naplatan lang, tama? Kapag hindi na gumugulong yung gulong dahil sa matinding pagkaplat, doon lang ginagamit ang spare tire. Ganon din minsan ang ginagawa natin sa Panginoon eh. Nagiging spare tire lang kasi hindi na kaya yung problema. 'Di ba? Pero ibahin nyo yung mga alagad ni Kristo. Sabi dito sa Mateo chapter 8 verse 25, His followers went to Him and called, Help us, Lord, or we will die. Alam nyo mga kapatid, nakakatuwa itong mga mangingisda na to, sila Pedro. Kasi tutusin mo, marami talaga silang alam sa paglangoy. Lalo na kapag may paparating na bagyo. Pero ito, humingi sila ng tulong. Hindi nila sinarili yung problema. Natutulog si Lord eh. Pero, lumapit sila, Lord, ginising nila, tulungan mo kami, or mamamatay kami. Huwag nating sarilihin yung problema. Humingi tayo ng tulong. Huwag tayong magmagaling. Huwag tayong umasa sa sarili lang natin. Huwag natin ipipilit kung hindi naman natin kaya. Alam niyo mga kapatid, marami ako napanood kahapon na sa Facebook na kung kailan naging lagpas tao na yung baha, doon lang sila humingi ng saklolo. Bakit hindi sila humingi ng saklolo nung parating pa lang yung baha? May point din naman sila kasi baka manakawan sila. Baka mawala yung mga gamit nila sa bahay kapag umalis kagad sila. Sabi ko nga, bakit hindi kagad? Pwede naman silang tumawag agad eh, 'di ba? Pero minsan sa buhay natin, anong ibig sabihin nun? Minsan sa buhay natin, hindi natin ma-let go or hindi tayo makahingi ng tulong sa Panginoon kasi pinipilit natin na kaya pa yan. Hindi pa naman malala. Kapatid, maliit pa lang yung problema, humingi ka na ng tulong sa Panginoon. Kasi kapag lumaki na yung problema at nakahingi ka na ng tulong sa Panginoon, tutulungan ka niya hanggang, kumbaga all the way tutulungan ka niya. Hindi niya pababayaan na matapos yung bagyo na yun ng walang solusyon. Sabi nga doon, sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kahit gaano pa karunong ang tao, hindi masusolusyonan ng mga problema na yan. Kasi bakit? Problema nga yan eh. Pero ang Diyos kaya niyang solusyonan yan.
Siya lang ang tanging makakagawa ng mga bagay na imposible sa ating paningin. Si Job, di ba? Si Job, doon yung journal ko eh. Sabi ko, Lord, napakahirap ng pinagdadaanan ni Job. Marahil kung ako siguro yun, tapos mababaw pa yung faith ko, katulad nung mga ma-attend pa lang ako, baka sumuko na ako. Kasi si Job, gusto niya nang mamatay eh. Kasi bakit ang dami niyang pigsa sa buong katawan, hindi na nga siya makilala eh. Pero anong ginawa niya? Nanatili pa rin siya sa presensya ng Diyos. Sabi kasi doon, talagang si Lord lang makakagawa ng mga bagay na himala. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, mga pagsubok na ating pinagdadaanan, kailangan nating alalahanin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Diba? Sabi nga doon, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayoy, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Alam nyo mga kapatid, kapag tayo humingi ng tulong sa Panginoon, pahihintuin niya ang bagyo sa buhay natin. Pahihintuin niya ang mga problema sa buhay natin. Katulad ng ginawa niya sa lawa, sa bagyo. Hindi habang panahon ng bagyo sa buhay natin, kapatid. Lilipas din yan. Amen? Hindi tatambay yan sa buhay natin. Huwag nating ilagay sa isip natin na hanggang dito na lang tayo. Kapatid, lilipas din yan. Kung ano man ang mga pagsubok na dinaranas mo ngayon, daanan mo lang. Daanan mo lang. May sakit ka ba ngayon na hindi kayang pagalingin ng mundo na to? Kapatid, ang Diyos kaya niyang gawin ng lahat. Sabi nga doon di ba? Yung bagyo, pinahinto niya, tigil! Ano pa yung sakit na yan? May cancer ka, may sakit ka sa dugo, may sakit ka sa utak, may bukol, in the name of Jesus, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon yan. Kaya niyang pahintuin ang lahat ng bagyo sa buhay mo. Kaya niya ding ayusin ang lahat. Kapatid, lilipas din yan. Anong dapat mong gawin? Tumawag ka lagi sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan. Kasi, kahit minsan akala mo na hindi mo nararamdaman ng Diyos, para bang tahimik siya, patuloy ka pa rin lumapit. Kasi alam natin na hindi natutulog ang Diyos. Siya yung nakakakita ng lahat. Siya ang may kontrol ng lahat. Manatili lang tayo sa presensya niya. Marahil ikaw nanonood ka ngayon, sinasabi mo, Brother JB, parang nahihirapan na ako dito sa pagsubok ko na to. Parang wala nang pag-asa eh. Sinaktan niya ako. Ang tagal naming nagsama pero nawasak lang. Kapatid, tandaan mo, iiwan ka ng mga tao dito, sasaktan ka, pero ang Diyos kailan may hindi ka sinaktan. Bibigyan ka ng mga pagsubok dito sa mundo, pero ang Diyos tutulungan ka. Lagi mo lang ibigay sa Kanya ang lahat, humingi lang tayo ng tulong sa Kanya. Lagi nating ibigay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Lagi nating alalahanin kung paano tayo pinagtagumpay ni Lord sa mga nakalipas na pagsubok sa buhay natin. Kung noon pinoproblema mo lang kung paano mag-angat ng mga gamit kapag may baha, ngayon ang problema mo iba na kung paano ka na magbabayad ng bahay, di ba? Kapatid, pinagpala ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ine-encourage kita ngayong gabi, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga bagyo na ating pinagdadaanan, siya ang may kakayahang magpaalis lahat ng ito. Kaya suko natin yung buhay natin. We encourage you na sabayan mo, kapatid, sa panalangin. Taas mo dalawang kamay mo, tapos pikit mo yung mata mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa akong makasalanan, sabihin mo, marami akong pagkukulang, marami akong pagkakasala sa iyong harapan. Panginoon, sabi mo, Panginoon,
Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Pinapapasok kita. Ikaw nga po ang maghari sa aking buhay. Panginoon, salamat po sa pagpapatawad mo at sa pagsama mo sa aking buhay. Panginoon, haharapin ko ang mga pagsubok na ito dahil alam ko kasama na kita simula ngayon. Panginoon, lahat ng ito tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan, mga kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo. Kaya ngayon, bago ka nang nilalang at patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Ano man ang mga pagsubok, kasama natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. At yan mga kapatid, in 5 minutes po, tapos na po tayo. Patuloy po tayong manalangin sa lahat ng ating mga kapatid na nakaranas ng baha, ng bagyo, lahat ng mga pangangailangan nila. Ipag-pray natin sa Panginoon sapagkat alam natin ng Diyos ang sasagot sa mga ito. Kaya, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, naman naming Diyos, dakila at makapangyarihan, salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil nandito kami sa gawain mo. Natapos namin ito, Panginoon, sa kabila ng mga pagod, kabigatan, mga pagsubok na nagdaan, Panginoon, kami po ay narito sa gawain mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng desire sa aming mga puso na makasunod. Panginoon, we pray po sa mga kapatid namin na nakaranas ng baha, ng bagyo. Panginoon, kahapon, Lord, ang daming mga gamit na lumubog, Panginoon. Maraming bahay ang narumihan, Panginoon. Lord, ikaw nga po, O Diyos, ang magbigay sa bawat isa ng lakas na malinis ang lahat ng ito. Lahat ng mga pinagdaanan nila kahapon, Panginoon, in the name of Jesus, tutulungan mo po sila sapagkat sabi mo sa iyong salita, tapat kang Diyos. Lahat ng mga lumubog na bagay, Panginoon, mga gamit, Lord, papalitan mo. Ikaw ang Diyos din, Panginoon, na magbibigay ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Lord, yung iba hindi nakapasok ng trabaho, yung iba walang sahod, no work, no pay. Panginoon, ikaw nga po, O Diyos, ang magbigay ng mga provision sa kanila, Panginoon. Ikaw ang magpadala ng mga pagkain, Panginoon. Kung paano ka nagbigay ng pagkain kay Elias, gamit ang uwak, Panginoon, in the name of Jesus, kaya mo rin gawin yon sa mga kapatid ko. Lord, gumamit ka ng mga tao na magpapadala ng mga tulong, Panginoon. Ma-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan, Lord. Makakain sila ngayong araw. Busugin mo sila, Panginoon. Lalo na busugin mo sila spiritual, Panginoon, Lord. Palakasin mo ang kanilang mga loob, Panginoon, na mapagtatagumpayan nila ang lahat ng to. Kung paano mo pinatigil 2,000 years ago ang bagyo, Panginoon, pinatigil mo na din ang bagyo, mga pagsubok sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, patuloy kami humihingi ng tulong sa iyo. Patuloy kami, Lord, na aasa sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay nagtagumpay na, Panginoon. Lord, sa pangalan mo, Jesus, lahat ay nagsigaling na. Lahat ng pagsubok na darating, Panginoon, ay pinagtagumpayan mo na. Kaya kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo, matagumpay na din kami. Dahil sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya, Lord, ngayong araw, Panginoon, makikita ng bawat isa ang pagtatagumpay. Makikita nila, Panginoon, ang pagkilos mo. Ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, gagalaw. In the name of Jesus, ang iyong mga anghel, Panginoon, pababain mo.
In the name of Jesus, Lord God, hallelujah. Kaya Panginoon, alisin mo rin ang mga sakit, ubo, sipon, trangkaso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yung iba na ulanan, Panginoon, in the name of Jesus. Bigyan mo sila ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon Jesus. Kaya Lord, tinataas namin ang lahat ng ito. Ibinabalik na namin ang aming buhay. Ibinabalik na namin ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa sarili namin, hindi namin kaya. Pero dahil sa iyo, Panginoong Jesus, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito. Kaya, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri sa iyo, Ama, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, tapos na po tayong manalangin. Tapos na rin po tayo sa ating gawain, sa ating OPM. Salamat sa inyong mga panonood. Kanina ba, sumabay ka sa panalangin? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Dahil pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, hindi lang natapos dun. Tinawag ka pa niyang anak. Yan, thank you Lord. Lahat tayo ay anak na ng Panginoon. Kaya sabay-sabay tayo na ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Mga kapatid, salamat po sa panonood, sa pagsama nyo ngayong gabi sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good night sa inyong lahat. See you again. God bless everyone. Stay safe. Bye!